Patay ang isang guro nang mahulog ang sinasakyang ELF truck sa Bangin sa Nagtipunan, Quirino. Base po sa investigasyon, papunta sana ang truck sa Dipakulaw, Aurora para sa pagdiriwang ng kaarawan ng 35 anyos na guro. Pagdating sa kurbadang bahagi ng barangay Disimungal, nawalan daw ng preno ang truck kaya nawala ng kontrol dito ang driver at saka sila nahulog sa Bangin. Sugatan naman ang 17 iba pang sakay ng truck. Patuloy ang investigasyon. Binubuksan na ng isang delivery rider ang parcel na yan na i-deliver dapat sa Taguig ng kaibigan niyang rider din. May nakita raw kasing buntot ang rider sa loob ng parcel. Maya-maya, nailabas mula sa loob ang isang sawa. Inilagay ito ng rider sa galon ng tubig na walang laman. Pinalaya raw nila ang sawa sa malayong lugar na walang tao. Tingin ng rider, posibleng nakapasok lang sa loob ng parcel ang sawa at hindi ito ang mismong package na ipadadala. Huli ang isang lalaking suspect sa pang-hold up sa Indian National na nangongolekta ng pautang sa Quezon City. Isinuko naman ng kaanak ang kanya umanong kasabwat. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa gitna ng buhos ng ulan, na-corner ng mga pulis sa Barangay Baysa, Quezon City kahapon ang isang lalaking sospek sa pang-hold up at pagnanakaw sa Marikina City. Ang lalaki, isa raw sa dalawang sospek na riding in tandem na nambiktima ng isang babaeng India nitong Lunes ayon sa pulisya. Nangongolekta raw ng pautang ang biktima nang magdeklara ng hold up ang mga sospek at tinutukan umano siya ng baril. Nakababa na daw po siya sa kanyang motorsiklo at naglalakad. At nung nakatalikod na po siya, biglang may lumapit at tinutukan daw po siya. Kinuha nga po yung kanyang pera na nakolekta na nasa halagang 3,000 pesos. Hindi pa po nakontento yung ating suspect dito na riding tandem sa isang motorsiklo, ay kinuha pa sa kanya yung kanyang motor na nakaparada sa kabilang kalsada naman. Agad daw tumakas ang mga sospek. Nagsumbong naman sa pulisya ang biktima. Sa tulong ng Global Positioning System o GPS device na naka-install sa ninakaw na motorsiklo, na-monitor ng Marikina Police ang galaw ng mga sospek. Unang na-detect ang motor sa North Avenue at East Avenue hanggang tumigil ito sa Baysa kung saan naaresto ang 27 anyos na sospek na si alias JP. Napag-alamang may arrest warrant laban sa kanya ang korte na inilabas nito lang June 26 para sa kasong robbery at attempted murder. Ang kasabwat niyang 27 anyos na si alias Josh sa taga Malabon, isinuko ng kanyang kaanak sa mga otoridad. Na-recover ng pulisya ang ninakaw na motorsiklo, gayon din ang motor na ginamit ng mga sospek sa pang-hold up. Naibalik din daw ang 1,000 pesos na ninakaw sa biktima. Tumanggi silang magbigay ng pahayag, pero umamin daw ang mga sospek sa pulisya na miyembro sila ng isang grupo ng magnanakaw. Sabi niya na 4 silang miyembro. Ang isa sa kanilang kasama ay taga Antipolo, pero may mga iba pa daw siyang makakilala na ganyan din ang lakad. Nakadetain ng mga sospek sa Marikina Police Custodial Facility. Sasampahan sila ng reklamong robbery, reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016 at paglabag sa Motorcycle Crime Prevention Act. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Naipadala na ng impeachment court ang pre-trial order sa House Prosecution Panel at sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Base sa pre-trial order, may 57 testigo ang prosekusyon habang 45 ang mga witness ng depensa. 17 testigo ang parehong nakalista sa dalawang panig. Kabilang dyan si Ramil Madriaga na dati umanong security aide ng bise, si dating Senador Antonio Trillanes IV, Ombudsman Jesus Crispin Rimulya at NBI Director Attorney Melvin Matibag. Nakasaad din sa pre-trial order na alas 2 ng hapon ng July 6, 2026 magsisimula ang paglilitis. May 3 araw naman ang prosekusyon at depensa mula nang matanggap nila ito para sagutin ang pre-trial order. Posibleng ipakulong at ipa-report ang resigned head coach ng Ateneo Men's Basketball Team na si Tab Baldwin kapag napatunayang iligal ang pagtatrabaho niya sa Pilipinas. Ayon sa Department of Labor and Employment, wala kasing alien employment permit si Baldwin.
Dagdag ni Labor Secretary Francis Tolentino, maaring makulong ng 3 buwan hanggang 3 taon si Baldwin bago i-deport. Ang dating coach ay dual citizen ng Amerika at New Zealand. Giit ni Baldwin, sumusunod siya sa legal na proseso bilang alien employee rito sa Pilipinas. Sabi naman ng kanyang abogado, may permanent resident visa si Baldwin kaya hindi na raw required ang alien employment permit. Iniimbestigahan ng DOLE ang employment status ni Baldwin dito sa Pilipinas kasunod ng pagkalunod ng 2 Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili noong June 8. Itutuloy ng DOLE ang hearing kaugnay sa employment status ni Baldwin sa July 9. I am generally very fastidious about these sorts of things. However, I do not have a completed application form, a stamped application form, but to my recollection and to my habits, I would be very sure that I would have followed through filling out the AEP form. I just don't have recollection of what happened after that. Update tayo sa biglaang pagtitipon ng libu-libong ralista sa EDSA People Power Monument, kabilang ang mga membro ng Iglesia ni Cristo. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Rafi, lalo pang dumami ang mga relihista na nagpunta ngayon dito sa People Power Monument. Sa pinakahuling talangan ng NCRPO, nasa 10,200 plus na ang mga nagpunta dito. Mas marami yan, Rafi, kung kukumpara kaninang umaga. Sarado na yung White Plains. Itong nasa likuran natin, Rafi, ito yung kahabaan ng White Plains. Talagang wala nang madaanan dahil punong-puno na yan ng mga relihista. In fact, mula dito sa ating kinaroroonan sa People Power Monument, puno na rin ito ng mga relihista. Kaya naman, Rafi, napakatindi ng traffic. Going lang sa area na to ay talagang natagalan tayo. Galing lamang sa gym ang ating biyahe dahil kahit saan tayo dumaan ay talaga namang napaka-traffic at talagang hindi alam ng mga sasakyan kung saan dadaan. Ang southbound lane ng EDSA, gayon din ang northbound lane ng EDSA ay sarado na parehas except, Rafi, doon sa mga daanan ng mga bus carousel na yun na lamang ang natatanging naka-open ngayon. Kaya may mga paisa-isa na mga private vehicle na nakakatagos pa rin sa both lane ng EDSA dahil nga doon sa isang lane na lamang na nakabukas. Karamihan sa mga relisa dito, Rafi, ay mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, pero meron din tayong mga nakausap kanina, Rafi, na hindi naman member ng INC pero nakikiisa sa pagkilos o pagtitipon ngayong araw. Maliwanag ang kanilang panawagan, transparency for a better democracy. Nagpapatuloy ang programa dito, Rafi. Bagamat walang mga nagsasalita, may mga musika lamang na pinapatugtog at merong mga kumakanta, pero hindi pa natin masabi kung hanggang oras magpapatuloy ito o kung hanggang anong oras mananatili ang mga nagrarally ngayon dito dahil hindi rin nila masabi kung hanggang anong oras sila magstay. For now, tahimik naman sila at nasa paligid lamang itong mga pulis na patuloy rin na nagpapaalala sa mga nandito na ingatan ang kanilang mga gamit dahil talaga namang napakarami na ng tao dito, Rafi. So hopefully later on makakahingo tayo ulit ng update at sana may makausap tayo dito, Rafi, ng organizer para makapagbigay sa atin ng impormasyon kung ano-ano ang mga aktibidad na gagawin nila at kung hanggang anong oras na sila mananatili dito, Rafi. Kasi alam mo, hindi rin biro actually ang perwisyo sa ating mga motorista dito nga sa nangyaring pagsasara ng EDSA, Rafi. Marisol, nakikita natin sa live na video, nakaharang talaga yung mga bus doon sa may bandang EDSA. So completely shut off na yung northbound lane. Pero sa southbound lane ba, may mga pinapadaan doon sa bus lane? Nabanggit mo, bukas yun, yung bus lane lang? Rafi, sa impormasyon na binigay sa atin ng NCRPO, both southbound at northbound, isang lane na lang ang nakabukas. Ito yung daanan ng mga bus carousel. Pero may mga nakakadaan pa rin ng mga private vehicle. Yun nga lang, dahil syempre isang lane lang, pa isa-isa lamang ng mga private cars ang nakakadaan, Rafi. Okay, so abiso po yan sa mga motorista na talagang iwasan na muna yung lugar na yan. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Arestado ang 10 foreign nationals sa Siargao Island sa Surigao del Norte. Kabilang sa mga naaresto ang 4 na Israeli, 2 Chinese at 1 Moroccan. Pati na ang 1 Lithuanian, 1 Australian at 1 Nigerian. Ayon sa Bureau of Immigration, overstaying na sila at nagtatrabaho ng walang kaukulang visa at permit sa Pilipinas.
Mananatili sa kustodiya ng BI ang mga tinaguriang illegal alien habang isinasagawa ang kanilang immigration proceedings. Sinusubukan pa silang makuha na ng pahayag